Dito kami ngayon sa Dawitan, dito sa may Hanggawan, dito sa bayan ng Gubat, Sorsogon. Kasama ko ang mga pamangkin ko para manguha ng lamang dagat. Mga bossing, isang mala-adventure na naman ang mga kaganapan natin ngayong araw. Dahil sa walang pasok ngayong araw, punta kami ngayon sa karagatan dito sa bayan ng Gubat. Makakasama ko nga itong mga pamangkin ko para manguha ng mga lamang dagat. Dito pala kami dumaan sa may barangay Kuta dito sa Aguinaldo. Dito lang yan sa may sementeryo ng Gubat. Tabi-tabi po sa mga natutulog dyan, makikiraan lang po kami. Dahil sa apat pala kaming magkakasama, kaming dalawa muna ninunod ako ang inihatid dito ni Bernard. Bali si Nuno sa Day ay binalikan na muna niya. Habang wala pa naman sila ay naglakad na muna kami ni Nuno ako papunta sa dagat. Medyo malayo-layo nga rin itong lalakarin naming dalawa. Sobrang init nga ng panahon ngayon dito sa bayan ng Gubat. Sa mga hindi pa pala nakakaalam dito, itong nilalakaran pala namin ay dito yan sa may Kalayukay. Pwede rin kayong dumaan sa may barangay Kugon. Eto na nga at dumating na itong dalawa. Makalipas nga ang ilang sandali ay nakarating na kami dito sa may Dawitan. Bali sasakay nga kami ng bangka para makatawid sa kabilang isla. Ang pamasahe pala sa pagsakay ng bansa ay 15 pesos ang isa. Apat kami kaya bali 60 pesos po ang binayaran namin. Si ate nga ngayon ang magsasagwan para sa amin dahil si kuya ay nasa palengke pa raw. Pero tinulungan naman siya ni Bernard sa pagsasagwan. Malapit lang naman pala yung tawiran dito. Pero dahil sa malalim nga yung tubig dito kaya kailangan talagang sumakay ng bangka. Ilang saglit nga lang ay nakarating na kami dito sa kabilang isla. Bale itong si ate nga ay paalis na rin. Mga bossing, yung 15 pesos palang pamasahe sa bangka ay balikan na po. Susunduin po kami mamaya pag uwi namin. Naghiwa-hiwalay pala kaming apat. Si Bernard at si Nuno sa Day ay magkasama. Kaming dalawa naman ni Nuno ako ang magkasama. Humiwalay nga kami sa kanila kasi yung mga kagamitan namin ay ilalagay namin dun sa may kubo nila Exo Junjun. At yung dalawa naman ay diretso ng mangunguha ng mga lamang dagat. Medyo malayo-layo nga rin itong lalakarin namin ni Nuno dako. Sa sobrang init ng panahon ngayon, mabuti na nga lang at maraming puno ng bakawan dito sa may daanan. Yan po mga bossing, papasok na kami dito sa may kubo nila Exo Junjun. Pahinga lang kami ng sandali at umalis na rin kami dun sa may kubo. Hinahanap namin kasi yung dalawa dito sa may karagatan, baka makita namin kung nandito na sila. At dahil nga sa sobrang malawak yung karagatan dito ay hindi namin nakita yung dalawa. Kaya ang ginawa namin ni Nuno ako ay naghanap na muna kami ng mga lamang dagat. Ang problema nga lang ay wala kaming paglalagyan ng mga makukuha namin dito. Naandun kasi sa dalawa ang paglalagyan ng mga makukuha namin. Pero kahit wala kaming lalagyan ay naghanap pa rin kami dito ni Nuno ako ng mga lamang dagat. Panay nga ang tanaw namin sa malayo, baka sakali makita namin yung dalawa. Pero hindi talaga namin makita. Para hindi masayang yung oras namin, naglakad-lakad na kami dito. Baka sakali may makuha na kaming mga lamang dagat. Ayan, buena mano at may nakuha na kami kaagad na tuwad-tuwad. Sinunod ako naman ay may nakuha ng isang pirasong tusa. Pwede na tong panghalo sa gulay na papaya. Lagyan lang ng gata ay naku, sobrang sarap na. Ayun nga at may nakuha na naman si Nuno ng mga tuwad-tuwad. Ganito lang talaga ang pangunguha ng tuwad-tuwad. Kailangan mo rin talagang tumuwad. Agoy. Ayun at may nakita na naman kaming tuwad-tuwad. Medyo marami-rami yata yung tuwad-tuwad dito. Makakaipon yata kami ng tuwad-tuwad dito. Itong sinunod ako nga ay nakakita naman ng tusa. Ang dagdag na rin ito para sa panghalo sa gulay. At baka sakali nga kami ninunod ako na bumalik sa may kubo. Titignan kasi namin kung nandun na yung dalawa. Pero hindi pa rin nakakabalik yung dalawa. Makalipas nga ang ilang oras na pag-aantay namin dito ay may sumisigaw na ng pangalan ko sa may malayo. Kaya sabi ko kay Nunod ako, ang dito na yung dalawa. Masayang masaya nga sinunod ako dahil nakita na yung dalawa. Medyo marami-rami na nga rin yung nakuha ng dalawa. Mas marami nga ang isda na nakuha nila. Pagpunta nga namin dito sa may kubo, itong si John Glenn ay gumagawa ng uling. Shout out pala kay John Glenn. Maraming salamat sa patubig at maraming salamat din sa pagpatuloy sa amin dyan sa may kubo ninyo. Ito na nga yung mga nakuha ni Bernard. Marami-rami na rin. Makakaulam na ito ng pang isang araw. May panghalo na sa gulay at mayroong isda na pwedeng sabawan. Dahil nasa
tanghali na rin ay nagsikainan na kami. Bali yung ulam pala namin mga bossing ay piniritong ham. Di kasi kami nakapagluto ng maaga kaya ham lang talaga ang nasikaso naming lutuin. Pagkatapos nga namin kumain, nagpatunaw lang kami ng saglit tapos umuwi na rin kami. Nag-abang na nga kami ng bangka dito, tinawag na ni Bernard. Paano yan mga bossing? Tatawid na kami sa kabilang isla kasi pauwi na rin kami. Maraming salamat po sa panunood ninyo. Mag-ingat po kayo parati. God bless po sa inyong lahat. Panoorin nyo na lang po itong video hanggang sa matapos. Maraming salamat po. Bye-bye. Ratno. Magluway kang ha.